At ayan mga ka-crypto, ang nilalaman po ng video na ito ay mga balitang tungkol kay XRP at Bitcoin. Pero simulan po muna natin dito kay XRP. Yan, mga balitang XRP muna tayo bago tayo kay Bitcoin. Kaya yan sa ating unang balita rito, sabi rito ay whales amassing 3.7 billion XRP now hold their largest supply share in history. Ayan, habang ang marami ay kinakabahan sa patuloy na pagpula or pag-red ng market, may mga tahimik na kumikilos po sa ilalim ng dagat. Ngayon pong February 2026, lumabas po ang ulat na ang mga XRP whales ay kasalukuyang hawak ang pinakamalaking supply share sa buong kasaysayan ng asset na ito. Ayon po sa data mula sa Sentiment, ang mga wallets na may lamang 10 million hanggang 100 million XRP ay nagsagawa ng isang dambuhalang accumulation campaign. Mula noong October 2025, humigop ang grupong ito ng mahigit 3.17 billion XRP na may halagang umaabot sa 4.5 billion dollars. Isipin po ninyo, habang bumubuhos ang presyo, lalo lang nilang nilalakasan ang pagsalo. Sa katunayan, kontrolado na nila ang 17.04% ng buong circulating supply ni XRP. Isang record-breaking na bilang na hindi pa nangyayari noon. Ngayon ay bakit nga ba sila namimili? Yan, sa XRP po ay pumalo sa $3.66 noong July 2025 at bumagsak na sa $1.42 ngayon. Isang matinding 61% na drop mula po sa summit. Sa kabila ng 5 sunod-sunod na pulang monthly candles na huling nakita po noong 2017, ang mga mega whales na ito ay tinuturing na buy the dip opportunity ang bawat pagbaba ng presyo. Habang ang iba ay sumusuko at nagbebenta, sila naman ay lalong nagpapalaki ng kanilang teritoryo. Pero heto po ang plot twist. Habang ang mga higante ay namimili, ang mga mid-tier whales o yung mga may hawak na 100,000 hanggang 10 million XRP ay nag-dispose naman ng mahigit 3 billion tokens. Mukhang nagkakaroon ng redistribution ng yaman. Kaya ang tanong, nilalamon lang ba ng mas malalaking isda ang mga maliliit o sadyang naglilipat lang sila ng pondo sa mas kakaunting wallets? Ano man ang dahilan, ang konsentrasyon ni XRP ay mas tumitindi sa itaas. Ang kasaysayan po ay madalas umuulit. Ang huling beses na nakakita po tayo ng ganitong pattern ay noong pang 2017 bago ang isang dambuhalang rally. Ang mga whales ay handa na sa kanilang posisyon. Kaya ikaw, ano ang plano mo sa gitna ng market turbulence na ito? Ang data po ay nandyan, ang desisyon ay nasa iyo. At ayan, bago po pala natin ituloy kay XRP ay pag-usapan muna natin ang balitang ito tungkol sa regulation. Yan, sabi rito ay Clarity Act. Trump's crypto advisor says stablecoin yield deal is close as March 1 deadline looms. Ayan, nagkakandara pa na ang Washington dahil sa papalapit na March 1 deadline. May malaking breakthrough sa Clarity Act, ang batas na magpapabago sa kapalaran ng crypto at stablecoins sa Amerika. Sabi po ng Trump advisor, malapit na ang pirmahan. Kaya ito na ba ang hudyat ng bull run? Ayon po kay Patrick Witt, ang digital asset advisor ni President Trump, nagkaroon ng big step forward sa mga closed-door meetings. Ang mainit na issue tungkol sa stable yield o yung kita sa mga stable coins ay halos resolve na raw. Akala po ng marami ay magbabangayan
Yan, magbabangayan lang ang mga bangko at saka crypto leaders. Pero sabi po ni Paul Grewal ng Coinbase, naging constructive at cooperative ang pag-uusap. Ibig sabihin, seryoso po ang US government na gawing crypto hub ang kanilang bansa bago matapos ang buwan. Hindi rin po nagpahuli si Ripple CEO Brad Garlinghouse. Sa kanyang interview sa Fox Business, matapang po niyang sinabi na may 80% chance na mapirmahan ang bill bago po matapos ang April. Kahit sinasabi po ng iba na medyo ambitious ang timeline na ito, tiwala po si Garlinghouse dahil sa bagong liderato sa White House. Maging ang CEO ng Ripple na si Stuart Alderoty ay nagpasalamat po siya sa naging progreso para maayos ang final text ng batas. At kung hindi pa sapat ang kumpiyansa ng mga CEO, pati ang prediction market na Polymarket ay sumabog na. Mula po sa mababang porsyento, umakyat na po sa 71% odds na papasa ang Clarity Act ngayong taong 2026. Ayan po. Habang hinihintay po ang batas, ang SEC chairman na si Paul Atkins naman ay naglabas na ng roadmap para magsilbing tulay habang wala pang pinal or final na pirma. Ibig sabihin wala nang kawala. Wala na pong kawala. Parating na ang malinaw na regulasyon na matagal nang hinihingi ng market. Ayan, sabi nga ni Senator Bernie Moreno, hopefully by April, batas na ito. Ang March 1 deadline ay ilang araw na lang mula ngayon. Handa na ba ang crypto market sa pagpasok ng institutional money? Mukhang malalaman po natin ang sagot sa susunod na 2 linggo. At ayan, ang sunod naman po na balita natin dito ay tungkol po sa Trump tariff. Ayan, ang sabi po rito ay Trump tariff. US to impose 10% global tariff following Supreme Court ruling. Mainit po ang balita mula sa Washington. Sa kabila ng naging ruling ng Supreme Court laban sa kasalukuyang tariff, hindi po nagpaawat ang US President. Isang 10% global tariff ang nakatakdang pirmahan sa pamamagitan po ng executive order. Pero ang nakakagulat, ang presyo po ni Bitcoin imbis na bumagsak, lalo pang sumipa. Ano nga ba ang nangyari? Kamakailan lamang ay naglabas po ng desisyon ang Supreme Court na hindi po pwedeng gamitin ang IEEPA para magpataw ng tariff. Pero ayon po sa post ni Trump sa Truth Social, hindi raw ito overrule sa tariff mismo, kundi sa maling paggamit lang ng batas. Kaya naman gagamitin ngayon ang Section 122 para ituloy po ang 10% global tariff na magsisimula sa loob lang ng 3 araw. Dagdag pa ito sa mga dati ng binabayarang normal tariff. Kumbaga, walang lusot ang mga import. Ngayon ay marami po ang nagtatanong, paano na yung nakolekta ng $175 billion na tariff revenue? Refund na ba? Mukhang malabong mangyari yan. Sinabi po ng Pangulo na kung gusto ng refund, dadaan ito sa mahabang litigate na posible pong abutin ng hanggang 5 taon. Epektibo rin po agad ang lahat ng National Security Tariff sa ilalim ng Trade Expansion Act of 1962. Plano rin po ng US na mag-launch ng mga bagong investigasyon para protektahan ang bansa laban po sa tinatawag nilang unfair trading practices. Dito na po tayo sa nakakaaliw na part. Karaniwan kapag may trade war o bagong tariff, kinakabahan po ang market. Pero si Bitcoin, dead malang. Mula po sa $67,000, umakyat pa ito sa $67,700 matapos po ang announcement.
Ipinapakita lamang nito na ang digital gold ay unti-unti nang nagiging hedge o panangga ng mga investors laban sa mga pabago-bagong pulisiya ng gobyerno. Habang nahihirapan po ang national trade, ang crypto naman ay patuloy na naghahanap ng butas para umangat. Ngayon, ang bagong Section 122 tariff ay tatagal po ng 5 buwan. Pero pwedeng i-extend basta may approval po ng Kongreso. Sa loob po ng 3 araw, magbabago na naman ang landscape ng world trade. Handa na ba ang inyong portfolio sa epektong ito? Kaya manatili po tayong updated dahil mabilis po ang galaw ng balita. At ayan mga ka-crypto, balikan na po natin ang ating mga balitang XRP. Sabi po rito ay Japan SBI launches on-chain bonds that instantly reward investors with XRP. Ayan, mainit-init pa. Ngayon pong February 2026, ang higanting financial group sa Japan na SBI Holdings ay gumawa ng kasaysayan. Inilaunch po nila ang kauna-unahang on-chain security token bonds na may kasamang kakaibang twist. Bibigyan ang mga investors ng XRP. Ito po ang detalye. Ang SBI Holdings ay mag-i-issue ng bonds na nagkakahalaga po ng 10 billion yen o mahigit $64.5 million. Hindi ito ang nakasanayang bond na nakasulat po sa papel o nasa lumang sistema. Ito po ay fully tokenized sa blockchain gamit ang iBet for Fin platform. Ang nakakatawa rito, habang ang ibang bansa ay nag-aalangan pa sa crypto, ang Japan ay ginagawa na itong reward sa mga traditional na investors. Kapag bumili ka ng bond, makakatanggap ka agad ng katumbas na halaga ng XRP sa iyong wallet. Parang bumili ka lang ng bond, may freebies pang crypto. Pero hindi lang yan one-time deal. Ang SBI ay seryoso po sa long-term adoption. Magbibigay pa sila ng karagdagang XRP rewards tuwing sasapit ang interest payment dates sa March ng taong 2027, 2028 at saka 2029. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kailangan ng SBI na magkaroon po ng sapat na supply ng XRP para maibigay sa lahat ng bond holders na ito. Ibig sabihin magkakaroon ng sustained demand para kay XRP sa loob ng susunod na 3 taon o higit pa. Ngayon ay bakit po ba ito malaking balita para sa lahat? Ayon po kasi sa mga analyst, ang step na ito ng SBI ay posibleng maging hudyat ng institutional adoption. Kung magtatagumpay po ang $65 million offering na ito, posibleng lakihan pa nila ang halaga sa susunod. Sabi nga ng mga expert, baka ito na ang simula ng yen carry trade sa loob ng XRP ecosystem. Sa halip na spot market lamang, si XRP ay nagiging bahagi na ng mga structured financial products sa ilalim po ng regulasyon ng Japan. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang galaw na ito ng SBI ay nagpapatunay na ang Ripple at XRP ay malalim na ang ugat sa financial system ng Japan. Ang on-chain bonds na ito ang magsisilbing tulay para sa mga traditional na investors na pumasok dito sa mundo ng crypto. Kaya handa na ba ang market sa bugso ng liquidity na ito? At ayan mga ka-crypto, balitang XRP pa rin po tayo. Sabi rito ay market strategist to XRP holders. Get ready for this utility value launch. Ayan, nakakasawa na ba ang puro price charts? Kasi ngayon pong February 21, 2026, lumabas po ang balita na hindi na lang puro speculation ang magpapatakbo kay XRP. Handa na ba ang mga holders para sa tinatawag na utility value launch? Sinasabing ang structural change na ito ang tunay na magpapabago
sa laro. Ayon po sa analyst na si Crypto Sensei, ang regulatory landscape sa US ang susi sa pagsabog na ito. At heto po ang matindi. Kumpiyansa si Ripple CEO Brad Garlinghouse ng Clarity Act ay posibleng pumasa bago mag-April. Yan, bago po sumapit ang buwan ng April. Ngayon ay akala nyo ba ay forever na tayong nasa waiting game? Kapag nagkaroon ng malinaw na batas ang mga bangko, kapag nagkaroon po ng malinaw na batas, ang mga bangko na mismo ang kakaripas ng takbo para gamitin sa XRP, sa real-time transaction at saka capital management. Hindi na lang po ito token, ito na po ang magiging daluyan ng pera sa buong mundo. Ngayon ay hindi lamang po si XRP ang bida. Siyempre, kasama rin sina Solana at saka Chainlink sa pagbabago ng financial infrastructure. Pero si XRP po ang nasa sentro ng treasury operations. Isipin po ninyo, gagamit na ang mga bangko ng AI integration para i-optimize ang kanilang pera gamit ang XRP ledger. Ang ibig pong sabihin nito, ang bawat galaw ng pera sa mga institution ay dadaan on-chain. Ang dating mabagal na pagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar, magiging kasing bilis na lang ng isang text message. Utility sa pinakamataas na level. Ngayon sa maikling panahon, ang integration na ito ay magre-resulta sa mas mataas na transaction volume. At alam nyo naman ang batas ng market. Mas maraming gumagamit, mas tumataas ang demand at saka liquidity. Sa long term naman, ang Ripple Treasury at ang utility-driven demand ang magpapanatili sa pag-akyat ni XRP. Kahit pa matapos ang typical na market cycles, hindi na tayo aasa sa hype ng mga influencers, kundi sa aktual na paggamit ng mga dambuhalang bangko. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang transition patungo sa on-chain value ay nagsisimula na. Habang ang iba ay nakatingin pa rin sa mga bear at saka bull patterns, ang mga smart money ay nakatingin na po sa utility. Yan, ang buwan ng April o Abril ay nandyan lamang po sa corner o sa kanto. Kaya handa na ba ang listahan mo? At ayan, balitang XRP pa rin tayo. Sabi rito ay New Link connects Ripple Treasury to SWIFT and JP Morgan. Akala ng marami ay magkalaban po sila. Pero ang katotohanan, ngayon pong February 2026, nagkakaisa na ang mga higante. Isang bagong link ang natuklasan na nagkokonekta po kay Ripple, nagkokonekta po sa Ripple Treasury, sa JP Morgan at maging sa SWIFT network. Ito na ba ang hudyat na si XRP ang magiging sentro ng global finance? Ayon naman po sa crypto analyst dito na si Diana, ang Ripple Treasury ay hindi na lang basta payment system. Sa tulong po ng G-Treasury technology, nagagawa na nitong magbigay ng real-time access sa intraday at saka historical balance data. Ibig sabihin ang mga higanting kumpanya ay maaari ng mamahala ng kanilang liquidity ng mas mabilis at mas efficient gamit po ang blockchain infrastructure ng Ripple. Sino ba namang mag-aakala na ang teknolohiyang kinu-question noon ngayon ay sandata na ng mga corporate finance teams para sa instant operational decisions? Ngayon ay heto pa ang mas matindi. Ang Ripple Treasury ay mayroon ng active integration sa JP Morgan. Ang mga organisasyong gumagamit po ng platform ay maaari nang kumuha ng balance data ng direkta mula sa kanilang JP Morgan accounts. Isa pong tulay ito na nagdurugtong sa traditional na banking system at sa modernong blockchain ledger. Ang acquisition po ng Ripple sa G-Treasury
ay nagbubunga na dahil ginagawa nitong institutional grade ang utility na XRP para sa mga enterprise clients sa buong mundo. Pero bakit po ba kasama ang SWIFT? Kasalukuyang bumubuo ang SWIFT ng isang blockchain-based shared ledger para sa cross-border payments. At alam nyo ba kung sino ang kasama sa pag-design nito? Ang JP Morgan. Dahil ang Ripple Treasury ay konektado na sa JP Morgan, otomatiko itong naka-align sa susunod na henerasyon ng payment infrastructure ng SWIFT. Maraming taon nang sinasabi ng mga eksperto na si XRP ang papalit sa SWIFT. At ang bagong link na ito ang pinakamalinaw na patunay na nangyayari na ang transition sa likod ng mga kortina. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang pagsasama po ng Ripple Treasury, JP Morgan at ang SWIFT ay hindi lamang po basta balita. Ito po ay ebolusyon. Binibigyan nito ang XRP ng strategic position na hindi po kayang tapatan ng ibang mga assets. Kaya mula po sa data transparency hanggang sa operational efficiency sa XRP ay hindi na lang pambayad. Ito na po ang backbone ng institutional finance. At ayan mga ka-crypto, balitang Bitcoin naman po tayo ngayon. Sabi rito ay Bitcoin sell-off ahead. Garrett Jin moves $760 million BTC to Binance amid Trump's new tariff. Meron bang namumuong bagyo kay Bitcoin? Ayan, sapagkat isa pong higanting whale ang nagpakaba sa buong market matapos pong maglipat o mag-transfer ng mahigit 760 milyong dolyar na halaga ng Bitcoin papuntang Binance. Ayan, kasabay nito ang bagong tariff drama ni President Trump. Heto na ba ang hudyat ng isang malaking sell-off? Ang sikat po na trader na si Garrett Jin, o mas kilala bilang Garrett Bullish, ay gumawa ng ingay matapos i-transfer ang kabuuang 11,000 Bitcoin dito kay Binance. Sa loob lang ng isang araw, 2 malalaking tranches ang pumasok po sa exchange. Isang 425 milyong dolyar at sinundan pa ng 336 na milyon. Kaya yan po yung screenshot ng kanyang transaction. Ngayon ay bakit nga ba nakakatawa ito? Kasi kilala po itong si Jin sa pag-short kay Bitcoin bago ang mga market crash. Ibig sabihin kapag ang isang gaya niya ay nagpasok ng bilyones sa exchange, asahan mong nakaabang na ang sell button. Hindi lamang po si Jin ang dahilan ng kaba. Nag-announce din si President Trump ng 10% global tariff or 10% global tariff sa loob ng 5 buwan. Sariwa pa sa alaala ng mga investors ang nangyaring crash noong October 2025 dahil po sa katulad ng balitang ito. Dahil dito ay muling nag-ingay po ang batikang critic na si Peter Schiff. Sabi niya, posibleng bumagsak ang presyo ni Bitcoin hanggang 20,000 dolyar o $20,000. Pinapayuhan pa niya ang mga holders na ibenta na ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Isang matinding babala para sa mga umaasa sa uptrend. Pero teka mga ka-crypto, bago po tayo magpanik, dapat malaman ng marami, dapat pong malaman na marami pa ring bala itong si Garrett Jin. Kahit naglipat po siya ng 700 milyon, may hawak pa siyang mahigit 9,000 BTC at mahigit 500,000 Ethereum na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong dolyar. Kaya ang tanong ngayon ng mga analyst ay ito na ba ang paghahanda sa pagbenta
O isa lang itong paraan para magkaroon ng liquidity sa gitna ng gulo sa gobyerno tungkol sa repayment ng mga nakolektang tariff? Ang market po ay kasalukuyang nasa edge habang hinihintay ang susunod na galaw. Ang masasabi ko po tungkol dito ay maging handa po sa volatility sa mga susunod na araw. Sa pagitan po ng malalaking whale moves at ng bagong polisiya ni Trump, mukhang hindi po magiging tahimik ang Bitcoin chart. Ikaw, ka-crypto, tingin mo ba ay itutuloy ni Gareth Jean ang pagbenta? O isa lang itong malaking bluff? At ayan mga ka-crypto, ang sabi naman dito sa sunod nating balita ay BlackRock buys $65 million in Bitcoin as US crypto bill odds passage surge. Habang ang marami ay natataranta sa pabago-bagong presyo ni Bitcoin, ang pinakamalaking asset manager sa mundo ng BlackRock, ayan, sa mundo na BlackRock ay tahimik na gumagalaw. Sa gitna ng gulo sa inflation at saka tariff, bumili po sila ng dagdag na $65 million na halaga ng Bitcoin. Ano ang alam nila na hindi natin alam? Matapos po ang 3 araw na puro palabas ang pera sa kanilang IBIT ETF, nagulat ang lahat nang biglang bumalik sa pagbili ang BlackRock. Ayon po sa data mula sa Soso Value, sinalo po nila ang $64.5 million worth ng BTC or Bitcoin. Nakakatawa dahil bago ito mangyari, naglipat po sila ng mahigit $170 million na Bitcoin sa Coinbase. Kaya akala ng marami ay magbebenta na sila. Pero mukhang fake out lang pala yun para sa mga mahihina ang loob. Habang nagpapanik ang iba, ang BlackRock lalong nagpaparami ng holdings. Ngayon ay bakit sila bumili? Kamakailan lang ay lumabas po ang PCE inflation data sa US na mas mataas kaysa sa inaasahan. Dagdag pa dyan, ang gulo sa Supreme Court tungkol po sa Trump tariff na idiniklarang illegal, yan, na agad namang sinagot ni Trump ng mga bagong tariff. Yan, sa kabila po ng ingay na ito na natiling bullish ang mga institution. Ipinapakita lang nito na ang Bitcoin ay unti-unti nang nagiging safe haven kapag ang usapang ekonomiya ay nagiging magulo na. Pero heto po ang tunay na dahilan. Ang Clarity Act o ang US Crypto Bill ay papalapit na po sa pagiging batas. Sa fully market, biglang tumalon po ang odds na maaprubahan na ito. May mga bagong proposal na ang White House tungkol po sa stablecoin rewards na pwedeng ibigay sa mga customers. Kung papasa po ito, lalong dadagsa ang institutional money. Kahit daw sinusubukan ng mga bangko na isabotahe ang progress nito ayon kay Brian Armstrong ng Coinbase, mukhang hindi na po mapipigilan ang pag-usad ng crypto sa gobyerno. At ayan ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang galaw ng BlackRock ay isang malinaw na signal. Hindi na po sila bibili ng ganito kalaki kung wala silang tiwala sa magiging resulta ng bagong crypto law. Ang tanong, handa ka na ba sa pagpasok ng mas malaking pera sa market? At ayan mga ka-crypto, panghuling balita na po natin sa video na ito. Ang sabi po sa balitang ito ay CryptoQuant flags $54,000 Bitcoin risk as Trump considers limited strike on Iran. Ayan, nagkakatensyon na po sa buong mundo at damay ang crypto market. Dahil po sa posibilidad ng isang limited strike ng United States laban sa Iran, ang Bitcoin ay naharap po sa matinding sell pressure. Aabot nga ba tayo sa $54,000? Alamin po natin ang babala mula sa CryptoQuant at saka Glassnode. Ayon po sa mga ulat, pinag-iisipan po ni President Trump ang isang military action laban sa Iran upang pilitin itong pumasok sa isang nuclear agreement. Sa katunayan, ayon po sa fully market,
nasa 63% na ang posibilidad ng attack bago po matapos ang buwan ng March. Nakakatawa man isipin para sa iba, pero ang extreme fear ay ramdam na po sa market. Ang takot sa isang malaking giyera ay nagtutulak sa mga investors na iwan ang Bitcoin at lumipat po sa mas ligtas na asset. Kapag ang geopolitics ang gumalaw, asahan pong may lindol sa presyo. Hindi lamang po giyera ang problema. Ayon po sa CryptoQuant, ang whale ratio sa mga exchanges ay pumalo po sa 0.64, ang pinakamataas simula pa noong taong 2015. Ibig sabihin ang top 10 wallets ay bumubuo ng 64% ng lahat ng Bitcoin na pumapasok sa mga exchanges para ibenta. Nawala na rin ang $88,700 support level para sa mga bagong malalaking holders. Sa ngayon, ang susunod na safety net ay nasa $58,700. Kung mabasag pa ito, diretso ang lagpak ng Bitcoin sa $54,700 realized price level. Gaano na ba kalala? Halos 46% ng lahat ng Bitcoin holders are in the red o lugi na sa kasalukuyan. Ang pinakamataas na level simula noong taong 2022. Ayon po sa analyst na si Willy Woo, nasa phase 1 pa lang tayo ng bear market dahil po sa pagbaba ng liquidity at taas ng volatility. Ang sabi naman po ng Glassnode, pagod na ang demand. Lahat ng pagtatangka na itulak ang itong si Bitcoin sa $70,000 nitong February ay nabigo dahil po sa sobrang dami ng nagtitake profit. Mahigit $5 million kada oras ang kinukuha ng mga sellers. Kaya hirap na hirap ang mga bulls na bumawi. Ngayon ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang susunod na 10 araw o 10 days ay critical habang nagdidesisyon po ang US sa kanilang susunod na hakbang. Kaya mananatili bang matatag ang $58,000 o tuluyan na tayong babagsak sa $54,000 price zone? Mag-ingat po sa bawat trade at bantayan ang on-chain data. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.